Sa isang liblib na baryo, nakatira si Mang Lando, isang matandang magsasakang sanay sa hirap ng buhay. Wala siyang asawa, wala siyang anak, at ang taning yaman niya ay ang lumang kalderong minanapa mula sa lolo ng kanyang lolo. Kahit may tama na sa gilid, kahit kupas at halos di na makintab, iyon lamang ang ginagamit niya sa araw-araw. Sa munting kubo niya, ang kalderong iyon ang saksi sa lahat ng kanyang pagsisikap. Hindi niya alam, isang araw magbabago ang buhay niya dahil sa bagay na matagal na niyang minamahal. Gising na si Mang Lando bago pa sumilip ang liwanag sa langit. Sa maliit niyang kubo, taning tunog ng kalderong metal at banayad na pagkaluskos ng mga kahoy ang maririnig habang siya'y nagsasaing. Sanay na siyang magluto, kumain, at maghanda ng mag-isa. Bahagi na ito ng kanyang araw-araw na tahimik na pamumuhay. Sa labas, dumaraan ang mga kapitbahay at napapabulong. Si Lando, mabait na tao, pero mahirap pa rin hanggang ngayon. Hindi iyon bago sa kanya, ngunit kailanman hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagtanong kung bakit ganito ang buhay. Tinatanggap niya ito ng buong puso. Para kay Lando, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ang paraan niya ng paglalaban. Isang umaga, pagkatapos magluto ng agahan gamit ang kanyang lumang kalderong ilang dekada na niyang kasama, umupo siya't kumain ng payapa. Matapos iyon, nagbitbit siya ng araro at lumakad patungo sa bukid upang magbungkal tulad ng nakasanayan. Tanghali na nang siya'y makauwi. Pagod, pawis, ngunit may ngiti pa ring matipid sa labi. Ang una niyang ginawa ay lumapit sa lumang kaldero upang kumuha sana ng natitirang pagkain. Pero habang kinakayod niya ang ilalim nito, bigla siyang napatigil. May napansin siyang kakaiba. Isang tunog, isang bagay, isang palatandaan na hindi niya inakalang makikita pa sa simpleng kaldero na matagal na niyang kasama. Habang kinakayod ni Mang Lando ang natitirang kanin, napansin niya ang kakaibang tunog mula sa ilalim ng kaldero. Krak, krak. Tumingin siya ng mabuti. May maliit na parte sa loob na kumikislap. Bakit parang iba ang kulay dito? Kinuha niya ang kutsara at kinayod ulit ang bahagi na iyon. Pagkayod niya, bigla siyang napatigil. Isang piraso ng kaldero ang nagliliwanag, kulay ginto. Akala niya dumi lang. Akala niya epekto lang ng sikat ng araw. Pero hindi. Hindi ito ilusyon. Totoo itong ginto. Napaupo siya sa tabi ng mesa, hawak ang bibig, parang hindi makapaniwala sa nakikita. Paano nangyari ito? Kinabukasan, maagang bumangon si Mang Lando para silipin muli ang lumang kaldero. Pinunasan niya ang loob nito at laking gulat niya nang makita na mas malaki na ang gintong bahagi kumpara kahapon. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin niyang tuwing siya'y nagluluto ng pagkain, lalo pang lumalawak ang gintong kulay sa loob ng kaldero. Wala siyang idea kung paano nangyayari iyon, pero alam niyang may kakaiba.
Isang hapon, nadaanan niya ang isang pulubing matanda sa ilalim ng punong mangga. Payat, pagod at halatang gutom. Kinuha ni Mang Lando ang baong kanin at iniabot dito. Salamat, Lando. Hindi lahat nagbibigay kahit kapos. Umuwi siya pagkatapos noon. Ngunit paglingon niya sa loob ng kaldero, mas maliwanag pa ang kislap nito kaysa nung umaga. Napatigil siya. Napaisip, bakit parang mas kumikislap ito tuwing may ginagawa akong mabuti? At doon nagsimula ang pagdudugtong-dugtong ng kanyang isip, ang lumang kaldero at ang kabutihang ginagawa niya. Isang hapon, habang nagluluto si Mang Lando, napansin niyang ang buong loob ng kaldero ay naging kulay ginto. Hindi na ito maliit na bahagi, hindi na kislap lang. Buong loob, kumikinang ng parang bagong hulma. Dahan-dahan niyang kinuha ang kaldero at itinapat sa sikat ng araw. Sa sandaling iyon, lumitaw ang katotohanang matagal nang nakatago. Ang lumang kaldero na iniingatan niya mula pagkabata ay hindi pala ordinaryo. Ito ay isang gintong palayok na sinadyang balutan ng uling, dumi at makapal na sot. Itinago noong panahon ng digmaan upang hindi manakawan. Sa dami ng taon, hindi niya man lang naisip na ang bagay na halos iwanan na ng iba ay may lalim na halaga. Ang kalderong inakala niyang pangkaraniwan, iyon pala ang pinakamahalagang yaman ng kanyang buhay. Hindi siya yumaman ng biglaan, hindi naging marangya ang araw-araw. Ngulit unti-unti, ang ginto mula sa palayok ay nagamit niya para sa mga totoong kailangan. Panggamot kapag siya'y may sakit, pambili ng gamit na matagal ng sira, at pantustos sa mga araw na wala siyang makain. Unti-unting gumaan ang kanyang buhay. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa biyayang matagal nang nasa harapan niya na hindi niya lang napansin. Dahil hindi siya sumuko, dahil hindi siya nagreklamo, dahil tumutulong pa rin siya kahit mahirap, dahil busilak ang puso niya. Iyon ang dahilan kaya bumukas ang hiwagang nakatago sa kaldero. Hindi ginto ang tunay na kayamanan, kundi ang kabutihan at tiyagang nagbukas ng biyayang iyon. Hindi lahat ng luma ay walang halaga. Ang tunay na kayamanan ay lumilitaw lamang sa taong marunong magtiyaga, magpakumbaba at tumulong kahit kapos.